Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Dito sa ibabaw ng lupa. Kaya madaliin mo na ang aking pagpapala. At huwag mong hayaang walang halaga ang aking mga taon sa ibabaw ng lupa. Iyo nga pong pabilisin yung pagpapalang yun. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya nga po kailangan sasambahin natin ang Diyos. At pagkatapos na ikaw ay sumasambang tuloy-tuloy, yung iyong pananampalataya ay pakilusin mo. At ano ang ibig sabihin? Ay kaya naniniwala, hihingi ka sa Diyos. At huwag kang mag-aalinlangan kahit malaki yung iyong hihingin. Yung iba kasi, baka hindi ibigay ng Diyos malaki. Ang hihingin mo, yung aabot sa iyong apo sa talampakan. Huwag yung para sa iyo lang. Matagal yung pagpara sa iyo lang, pero pagpara sa apo mo sa talampakan, matagal din, pero matindi ang mangyayari sa iyo. Amen? Nakukuha niyo? Pag pansarili, ay mabagal. Pero pag pang-iba, mabagal man, pero malaki. Alam niyo po ba na ang bawat buto ng anumang puno ay magiging, halimbawa, buto ng mangga. Pag tinignan mo yung buto, ay buto lang. Pero pag itinanim mo po yun, magiging yung puno. Kung ito'y totoo sa mga puno, ito'y totoo rin sa bawat isa sa atin. Merong nakatakdang gagawin ng Diyos sa bawat isang naririto ngayong gabi. Amen po ba? So kapag natuklasan mo kung anong uri ang pagkatawag mo, doon ka magsisimulang maging maligaya sa pagsamba sa Diyos. Amen? So, worship God, believe God, and ask the impossible thing from God. At pag nakahingi ka na, hanapin mo na yun. Dahil hiningi mo, hindi sinabing ask and sit down. Meron po bang ganun sa Biblia? Yung iba pagkahingi, natutulog na lang. Hindi. Ang sabi ron, ask. Ano ang kasunod? Seek. So may gawain po. Amen? Hindi ask and sit down. Ask and seek. And knock. And it shall be open to you. Nakukuha niyo po? Alam mo, ang mahirap na makarinig ay yung nakakarinig. Kaya lakasan mo ang katok. Mambulahaw ka para ikay pagbuksan. Dahil yung pagkatok ay pagpapaalam na narito ako! Amen? Kaya nga, hindi po maganda ang impit. Narito ako. Hindi ka maririnig. And they prayed and cried aloud. And God heard and answered their cry. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. At kapansin-pansin, kung kailan ko ipinahayag na ang buwang ito ay buwan na binuksan ng Panginoong Hesukristo, ang paglawak at paglaki ng mga pagpapala ng mga nagtitiwala sa Diyos. He unlocked enlargement in the life of all those who believe Him. Saka naman ang lalakas ng ulan, ang higpit ng traffic. So alam mo, doon makikita ang iyong tapang. Courage, sa puso po yun. Bravery, sa isipan po yun. Boldness, sa pagkilos po yun. Kaya atin pong unawain
na laging may malaking nakahandang gagawin ng Diyos. Kung tatanungin ninyo kung ano yun at tatanungin ninyo ako, hindi ko alam. Dahil kung alam ko, wag na tayo sumamba sa Diyos. Alam ko halika't sasabihin ko sa iyo ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya tayo sumasamba, hindi natin alam kung ano yung gagawin ng Diyos. Pero malaki lagi. Amen. Diyos niya eh. Hello? Ang gagawin ng Diyos, yung imposible sa ating isipan, Diyos siya. At siya ay puno ng kahiwagaan, pero mauunawa ito ng mga taong simple ang paniniwala sa Diyos. Sige po, Diyos ko, eto ako, pagpalain mo ako, bahala ka po. Kung ano ang ibubuhos mo ngayong gabi. Sige po, makipag-usap ka sa Diyos dahil may ginagawa ang Diyos ngayong gabi. Kaya malalakas ang ulan eh. Nakukuha niyo po. At alam niyo, may kahilingan ng isa dito na gusto niyang maligtas ang kanyang buong sambahayan. Laging tatandaan po natin, kapag sarado ang puso't isipan ng tao, ang kailangan nito ay maraming panalangin. At pag natuto tayong magbukas ng saradong puso at isipan sa pamamagitan ng panalangin, kapag nagkaroon ka ng karanasan na ang iyong mahal sa buhay ay nagbukas ng puso't isipan, yung karanasan mo'y magagamit mo na sa pagbibenta ng magagandang produkto. Kapag sarado ang puso ng iyong customer, makakapanalangin ka dahil may karanasan ka sa pagbubukas ng puso't isipan ng iyong mahal sa buhay. Amen po ba? Kaya nga ating unawain, napakaganda po ng ating pananampalataya. Tayo po ay iniaangat ng Diyos at tayo po ay pataas ng pataas at mapapansin mo kung ikaw lamang ay magiging maalam sa salita ng Diyos. Alalahanin mo po ako, maiksi po ang aking buhay, 90 anyos lang. Hello? Kaya mo sabihin yun? Ayaw ninyo ng 90 anyos. So sige, 90 na lang. Ayaw mo ng 90. So, pansinin po natin. Basta humiling ka sa Diyos. Kaya nga, ating unawain, tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. At kailangang ikaw ay manggigil sa pagtitiwala dun sa tapat na nangakong Diyos sapagkat kanyang isasagawa at isa sa katuparan yung kanyang salita. Ang Diyos po'y napakabuti. Kaya nga kapansin-pansin po. At kailangan dapat mong maunawaan na bawat sandali ay pagkakataon para makaranas ka ng himala at malalaking pagpapala. Hindi po nababaliwala ang pagdalo natin. Amen po ba? Lagi pong merong pagpapala sa bawat pagdalo natin. Kaya kung titingnan mo, tayo-tayo pa rin. Amen? Pero makikita natin na kahit tayo-tayo pa rin, laging meron tayong hinihingi sa Diyos, pero kung iyong sisiyasatin yung paghingi mo sa Diyos, mas mataas na ang level mo kaysa nung magpanimula ka. Amen? So pansinin mo, dati ang hinihingi mo ay maliit na bagay lang, ngayon iPhone na ang hinihingi mo sa Panginoon. Ibig sabihin ay umuunlad ka, ikaw ay natututo ng gumamit ng iPhone. Eh di umuunlad ka, amen? O purihin ang Panginoon. At pagdating mo na ikaw ay talagang gumulang na, mapapansin mo na libre ka na sa sinihan dahil senior citizen ka na. Ibig sabihin, umuunlad ka, amen? Hallelujah! So, lagi pong may pag-unlad at kailangang makita mo itong mga kabutihang ito ng Diyos. Dahil kapag hindi mo pinuno ang isipan mo ng kabutihan ng Diyos, mananaginip ka lagi.
At ang panaginip mo ay mapapanglaw, mga nakakatakot, at may mga mukhang parang halimaw doon sa panaginip mo. Pero pag ang laging iniisip mo ay kabutihan, makikita mo ang magagandang panaginip sapagkat ayon sa laman ng ating isipan, doon tayo dadalhin sa panaginip. Dahil ang sabi ng Ecclesiastes, sa mga iniisip ninyo, kayo ay nananaginip. Kaya isipin mo yung Diyos. Kaya pag nanaginip ka, ipinagheheli ka ng Panginoon. Amen? Kapag nanaginip ka, nakahiga ka sa luntiang mga bulaklangan. At maunawa mo, Panginoon, napakaganda pala sa piling mo. Bayaan mo't magliligtas ako ng maraming kaluluwa habang ako'y nabubuhay para marami akong kasama sa iyong kandungan. Amen? So, naghangad kang mabuhay, hindi na para sa ano pa mang bagay, naghahangad kang mabuhay para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa dahil nasilip mo ang paraiso. Nakukuha niyo po? Dahil pag ang nasilip ng isang tao ay impyerno, tatakutin niya ang mga tao, lalong hindi maliligtas. Hanggang nasilip mo yung langit, mag-i-enjoy ang mga tao dahil ang mga tao gusto'y maginhawang buhay at walang hanggan. So, ano ang madalas mong isipan? Impyerno o langit? Diyos o diablo? Praise God. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos! Dahil langit ang ating iniisip. Amen? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya pag langit ang laging iniisip mo, bumagyo man at bumaha, lulutang ka sa iyong mga kalsadang daraanan. You know why? Doon po papasok. So, worship, and then believe, and then ask. Ang susunod po ay speak the promises of God. At ang panglima po, command. Na habang kayo naglalakbay, tumigil ang ulan. Iyo pong gamitin yung power to command. Amen? Dahil sa pangalan ni Jesus, pwede mong utusan ang bagyo. Pwede mong utusan ang ulan kung kinakailangan. Pero pwede rin may pagkakataon na i-enjoy mo na lang ang malakas na ulan at magtampisaw ka sa baha. Sa harapan ng aming bahay, pag umulan ng malakas, bumabaha at napupuno ng bata na nagsuswimming sa hanggang tuhod na tubig. Dahil wala silang karanasan, kaya magkakaroon sila ng laro doon sa maliit at mababaw na tubig. Kaya nga po ating unawaing mabuti. Maganda pong lagi kang maligaya sa Diyos bawat araw. Nawa po tayong lahat ay magtagumpay sa isipan na para bang tayo ay kawawa, na para bang tayo ay api, na para bang tayo ay hindi pinapansin ng Diyos. Magtagumpay po tayo dun sa ganong isipan. At tayo po ay manalig at maniwala na tayo po ay hinirang na lahi. Amen? So yun po ating sasanayin sa ating sarili. Sapagkat yun po tayo. Sa Jesucristong nasa bawat isa sa atin, higit na mas makapangyarihan kaysa kaaway na nasa sanlibutan. Kaya kung mapapansin mo po, hanggang ngayon, ikaw po ay masigla. Amen? At mapapansin mo rin na ikay malusog. Dahil pag umuulan, ikaw ay nakakaramdam ng pagbabago ng panahon at ng temperatura. Nagiging mabilis kang makaramdam ng ginaw. Amen? So, ibig sabihin, malusog ang bawat isa sa atin. Dahil pag hindi na natin ramdam ang ulan na bumubuhos sa ating buhok, sa ating katawan, ibig sabihin ay may problema. Pero kapag ramdam mo pa rin ang ginaw, ibig sabihin malusog ang iyong katawan. Amen? Purihin ang Panginoon. So tayo po ngayon ay sasama-sama upang gawin ang isang pambihirang ipinagagawa ng Diyos
na kayo magkaroon ng kapangyarihan para magpagaling ng may sakit. Amen? Maraming panahon, pagkakataon na ikay nakaranas ng kagalingan. Kaya yung karanasan mo ay gawin mo naman doon sa iba. Amen? So itaas yung mga kamay na yan. Hallelujah. So, ang kanan ay sa pagpapagaling at ang kaliwa sa pagyaman. So, sanayin natin ang kanan sa pagpapagaling, ang kaliwa sa pagyaman. Ulitin natin. Ang kanan sa pagpapagaling, ang kaliwa. Ayan. So, pag ginamit mo ang dalawa, malusog na, mayaman pa. Amen. Hallelujah. At pag ipinalakpak mo yan, naluluwalhati ang Diyos. Amen. Kaya pag hindi ko kayo nakikita, ako ay nalulungkot dahil baka kung ano na ang inyong kalagayan. Pero nalalaman ko na kayo ay mahal ng Diyos. At nalalaman ko rin na walang makapaghihiwalay sa sino man sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi man tayo magkakasama at hindi man tayo nagkikita-kita at kahit na nag-iisa ka saan mang dako, kasama mo ang Diyos. At kailanman, hindi ka lilimutin ng Diyos. Amen? Kaya ito'y paniwalaan mo. Basta laging tandaan mo, mahaba ang iyong buhay. Minimum of 70. Sabihin mo, minimum of 70. Maximum of 120. Hello? Medium of 85. Amen? Hallelujah. Kaya pupunta ng 85 si Sister LD dahil siya ngayon ay 75. Ano? 79, malapit na siya sa 85, sa medium. Pero pwede siyang umabot sa 120. At kaya, dahil siya lagi sa prayer mountain. Amen? Kaya pag ikaw ay laging mananalangin, mahaba ang iyong buhay. Amen? O, pag ginigising ka ng banal na espiritu sa madaling araw, ang paraan ng paggising ay pagpunta sa CR. Basta iyong unawain na gusto ng banal na espiritong makaniig ka. Kahit po 5 minutes lang, 10 minutes, huwag ka agad tutulog. Makipagniig ka muna dahil ang Diyos ay malambing. Amen? Sabihin mo, ang Diyos ay napakalambing. So, itaas ang kanan. Ayan, purihin ng Panginoon. O Diyos, katulad ng aking natanggap sa iyo, ang kanang kamay namin ay para magpagaling ng lahat ng may sakit at karamdaman. At pwede rin itong gamitin sa aming katawan. Hallelujah. Kaya mula ngayon, ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nasa mga kanan ninyong kamay at palad sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas ang kaliwa. Dahil sa pangako ng Diyos para pagtibayin ang tipan ng Diyos, inilagay ng Diyos sa iyong kaliwang palad ang kapangyarihang magkaroon ng kayamanan. Mangyari ito mula ngayon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. At sa iyong pagpapahayag, ipalakpak mo ang dalawa mong palad. Dahil ibig sabihin, naniniwala ka at ang Diyos ay iyong hinahangaan dahil siya'y gumagawa. Siya'y gumagawa. Siya'y gumagawa. At siya ay maluluwalhati at mapaparangalan. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Nagagandahan man ang hospital, hindi ka para doon. Ikaw ay para sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Nagtataghirap man ang daigdig, hindi ikaw, sapagkat iaangat ka ng Panginoon. Amen? So mararanasan mo ang kaibahan mo. Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ibang-iba na nga tayo. Hallelujah! Kaya napakahalaga po na iyong paniwalaang ikay kakaiba. Hindi po ito sa mamahaling kasuotan.
Huwag kang kukuha ng personalidad sa iyong isinusuot. Ang personalidad po'y nanggagaling sa ugali dito sa loob. Amen? Pag maganda ang ugali mo dito, kahit po nakasando ka lang, maganda ka pa rin sa harapan ng Diyos. Pero huwag kayong magsasando. Kukuha niyo po. Sabi nga ng asawa ko, parang wala ka yatang pambahay. Alam, gustong-gusto ko po yung manipis na. Dahil mainit pag makapal, lalo na pag bago. Kaya talagang iba po kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at nagtitiis-tiis ka dun sa maliliit na isda dahil mas malusog po ang maliit na isda kaysa malaki. Pero kung regalo mo, kakainin ko rin yan. Amen. So ang Diyos po ay napakabuti. Amen. Hallelujah! Glory! Ang Diyos po ay napakabuti. At sabihin mo, napakadakila ng Diyos sa akin. Sobrang katapatan ng Diyos sa akin. At walang isang araw na natatandaan akong pinabayaan ako ng Diyos. Napakarami ng kanyang biyaya at pagpapala sa akin. Grabe! Sapagkat hindi ako ipinahiya ng Diyos kailanman. At hindi niya ako pinahintulot na mamatay sapagkat may mahabang buhay na inilagay sa akin ng Diyos at hindi siya mapapahiya. Amen? Amen! Kailangan ganun po ang ating pananalita. Amen! Hallelujah! Salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat, Banal na Espiritu, dahil kami ay binibigyan ng kagalakan. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang bawat isa ay sumigaw ng malakas na Amen! Sa pangalan ni Jesus. Nalalaman niyo po ba na sobra ang pag-ibig sa iyo ng Diyos at ito'y nag-uumapaw? Napakatindi po ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa Ephesians chapter 3, verse 20 and 21. Ephesians 3, verse 20 and 21. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that is at work, that worketh in us. Verse 21, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Lahat po tayo ay nagmimithi ng kaunlaran, kasaganaan, tagumpay. Pero alam mo po, ang uunlad ay ang mga lingkod lamang ng Panginoon. Hello? Ang pagpapalain lamang ay ang mga lingkod ng Panginoon. Hindi po ang pastor lang ang lingkod, bawat isa po sa atin ay lingkod ng Panginoon. Huwag mo po yung kalilimutan. Kaya nga, ikaw ay nilakipan ng kaloob na magpagaling ng may sakit. At ikaw ay nilakipan ng kapangyarihang sumampalataya sa mga imposible. Kaya yung atin pong pagkilos na naniniwala sa Diyos, matindi po ito kapag iyong laging ginagawa. At ang paulit-ulit pong ating ginagawang tama, dun po tayo'y magiging dalubhasa at mahusay. At laging tatandaan mo po, mahihikayat lamang palapit sa iyo ang mga tao. Dahil po may nakikitang kaiba sa inyo. Ano po ang tawag doon?
May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Karisma. Kakaiba ang bukas ng iyong mukha. Hindi nakikita sa iyong mukha ang kalungkutan. Dahil paano ka naman makakakitaan ng kalungkutan ay dito ay masaya ka. At dito ay nagdidiwang ka. Kaya kung masaya ka dito at nagdidiwang ka dito, makikita sa iyong mukha na parang napakayaman mo. At kapag mukha ka ng mayaman, saka darating ang katuparan nung iyong pinaniniwalaan dito at dito. Kaya kung titingnan po natin, tingnan natin sandali bago natin tukuyin ang mensahe dahil ang mensahe, ang titulo ay Enlightened to be Enabled. Enlightened to be enabled. So, pinagliwanag para lagyan ng kakayahan. Enlightened to be enabled. At laging tatandaan natin na ang Diyos ay laging may ginagawa araw at gabi. May ginagawa ang Diyos, kaya kailangang matuklasan mo ang ginagawa ng Diyos sa bawat araw. Sa Luke 14, hindi na natin babasahin, ngunit dito ay nagbigay ng talinghaga ang Panginoon na may isang hari na inimbitahan. So pansinin po natin ang dalawang pagkakataon. Inimbitahan ng hari dahil may ginawa siyang piging sa palasyo. So, pinalakad niya ang kanyang mga alipin para puntahan at imbitahan sa kanyang ginawang piging ang mga mayaman, ang mga negosyante, ang mga tao na kilala sa kaharian. Pero alam mo, sangayon doon sa kwento ng Panginoon sa Luke 14, ang sabi niya, walang isa man na nagpaunlak sa paanyaya ng hari. Dahil bawat isa may katwiran. Bago kakakasal ko lang, kaya hindi ako pwedeng dumalo. Yung isa naman, kabibili lang ng kabayo ko,
hindi rin ako pwede dahil aayusin ko pa itong bagong bili kong kabayo. So, yun pong mga may sinasabi sa kaharian ay inisnab ang imbitasyon ng hari. At ang sabi ng hari, pumunta ka sa mga lansangan ng lungsod at dalhin mo dito sa kaharian. Dalhin ninyo sa palasyo yung mga tao. At lumakad ang mga alipin at kumuha ng napakaraming tao. At ang sabi ng hari, kulang pa. Ang laki ng palasyo. Kaya natipo na lahat ng mga dinala ng kaniyang mga alipin. At ang sabi, kumuha pa kayo dahil napakalaki pa ng lugar. At ang kunin ninyo ay yung mga lumpo, yung mga pingkaw, yung mga may kapansanan, yung mga hindi perpekto ang pangangatawan. At malaki pa rin yung palasyo. Yan nais ko pong ipaunawa sa bawat isa na bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo ay nagdadala ng mga tao sa palasyo. Hello? At pansinin po natin, dun sa pagtupad natin, dun tayo gagantimpalaan. At sino ang ating dadalhin? Yun pong mga kapuspalad. Dadalhin po natin sa Panginoon. Yun pong walang maibayad sa manggagamot. Yun pong walang maibayad sa pambili ng mga gamot. May lumapit na retiradong tao habang ako ay nagsasara ng gate at ang sabi niya, idalangin mo nga ako dahil hindi ko kayang tiisin itong aking nadarama. Kakarinig ako ng kuliling sa aking isipan at sa aking noo, parang ang bigat at nanlalabo ang aking mata. Pwede bang idalangin mo akong muli dahil sa tuwing idadalangin mo, ako'y gumagaling? At ang sabi ko, sige. So idinalangin ko siya at sabi ko sa kanya, magsiyasat ka kung ano ang mga ipinangako mo sa Diyos. Baka may ipinangako ka sa Diyos nung ikaw ay gipit. Marami po kasi sa ating napakadaling mangako. Diyos ko, alam mo, pagtagumpayin mo lang ako sa transaksyong ito. So napakarami ng mga naiipangako ng isang taong nasa kagipitan. Pero pagdating na ng kasaganaan, wala namang nakakaalam dahil yun ay usapan na personal ng Diyos at ng tao. Hindi bali kung may nakarinig, pinangako mo yan sa Diyos noon. Ang napakahirap po sa pangangako natin sa Diyos, walang nakakarinig kundi ang Diyos at tayo. At dahil nga po, pinahahalagahan ng Diyos ang ating tipang personal. Ang tawag po dito ay personal covenant. At atin pong unawain, paano natin malalaman na nangako tayo sa Diyos? So, ang Diyos na rin ang gagawa ng kaparaanan. Nung makita ko sa bahagi ng Biblia, yung bread of affliction, yung bread of discipline, sabi ko, matindi ito Dahil iniutos ng hari ng isang propeta ay ilagay sa kulungan para patikmin ng bread of affliction. Nang ibig sabihin ay pahihirapan. Kaya kung atin pong maunawaan, ipinapahintulot ng Diyos yung mga nangyayari sa atin at may mga pagkakataong hindi natin gusto yung nangyayari sa atin, tingnan po natin mabutit magsiyasat tayo. Ano ang ipinangako natin sa Diyos? Simple lang naman po Hihingi lang naman tayo ng tawad. Ano po ba? Alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. Walang lingid sa Diyos. Lahat ay alam. Ang atin lang gagawin ay aminin. Panginoon, patawarin mo po ako. Napakarami kong naipangako sa Diyos sa iyo na hindi ko natupad. Patawarin mo nga po ako. Ganun lang po kasimple. At makapagsisimula ulit tayo ng bagong buhay na relasyon. Nakukuha niyo po? So,
Ang pagsisisi po ay pag-amin na natuklasan mo na ang ating pagkakamali. Kaya sabi ni David, sa iyo po ako nagkasala. Hindi sa kapwa-tao, bagamat yung kapwa-tao ang pinagkasalanan, pero ang Diyos ang kaniyang hininga ng tawad. Kaya natin pong unawain, enlightened to be enabled. Pinagliwanag para magkaroon ng kakayahan. Yun pong enabled ay pagbibigay ng abilidad. Kaya nga kung titingnan mo po, kaya tayong lahat ay buhay pa hanggang ngayon because of that God-given ability. Na kahit ano ang maganap na mga pagsubok sa atin, lahat tayo idaraan sa mga pagsubok at wala pong exempted. Lahat po'y daraan sa mga pagsubok, pero merong kasamang kakayahan. Kaya kung iyo pong aalalahanin ang mga nagdaang panahon sa ating buhay, yung mga bingit ng kamatayan na halos mamatay tayo na walang nakakaalam kundi ang Diyos, kahit wala tayong tinig na lumabas sa ating bibig, pero yung ating isipan ay mas malakas po yun kaysa ating boses, sapagkat yun ay humihingi ng saklolo. At sinasabi, sa panahon ng kagipitan, magmadali ka, Panginoon, ako ay iyong sakluluhan at muling ako ay iyong iligtas. Sa gayon, mawawala ang ating isipan sa kamatayan. Sa gayon, mawawala ang ating isipan sa mga sakit na nakamamatay sapagkat tayo ay nakatingin sa Diyos na nagbibigay buhay, sa Diyos na nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman. So, nag-iba po ang ating tinitingnan. Sa halip na yung ating pakiramdam, sa halip na yung ating alam na tungkol sa mga sakit at karamdaman at simptomas, nakatingin tayo ay sa Diyos na dakilang manggagamot, sa Diyos na nagpapagaling ng mga may sakit, sa Diyos na laging handang tulong. At magkakaroon na naman tayo ng kakaibang pagpatutuo sa kabutihan ng Diyos. At siyasatin natin ang talatang ito ng Efeso 3 sa verse 20. So nais ko pong inyong makita ang ilang mahalagang katotohanan dito. Ang una, now unto Him. Sa verse 21, unto Him. Ngayon, para sa Kanya, at dito sa verse 21, para sa Kanya. So ano ang para sa Diyos? Glory. Amen po ba? So ang para sa Diyos ay luwalhati. Parangal. Kaya nga, kung ang sino man sa atin dumaraan sa anumang pakiramdam at anumang sakit o karamdaman, gusto ng Diyos na siya'y maparangalan. Hindi nung sakit, kundi nung kagaling ang kanyang ilalapat sa sino mang tatawag sa Kanya. Hallelujah. Kaya kung titingnan po natin, ito pong letter to the Ephesians. So, Christian in Ephesus. Kung titingnan po natin ang problema ng mga Kristiyano dito sa Efeso, hindi nila pinahahalagahan ang pangunahin at yun ay pag-ibig. Unang pag-ibig. Yun po ay nasa Revelation chapter 2 verse 4. Tingnan nga at silipin natin. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Pansinin po natin, thy first love. So, magkakaroon po ng problema ang buhay ng isang Kristiyano kapag hindi niya ginawang pangunahin ang pakikipag-ibigan. At ang first love po ay pagbibigay ng oras sa Diyos. At pansinin po natin, pag tumigil tayo sa presensya ng Diyos, may dalawa tayong gagawin. Silence and listening. Pananahimik at pakikinig. Huwag kang dadali ng dakdak. Manahimik ka muna at makinig. Be still and know that I am God. Kailangan alamin mo kung ano ang ginagawa ng Diyos. At kailangan nalalaman natin kung ano ang hihingin natin dun sa ginagawa ng Diyos. Ang bawat isa sa atin, ang sabi sa 1 Corinto 3, hindi na natin ito titingnan,
Pero ang bawat isa sa atin ay parang lupain. So, we are like a field. And we are like a building. At mapapansin natin na ang lupain ay tinatamnan at ang gusali itinatayo. Tama po ba? At atin ding unawain na ang pagtatanim ay nangangailangan ng pagkamatiisin. Ang pagtatayo ng gusali ay nangangailangan ng pagkamatiisin sa paghihintay na sa maraming buwan ay hindi matapos-tapos ang gusali. At kung hindi ka matututong magtiis, baka ikaw ay mawalan ng loob at mawalan ng pag-asa at iwan mo na yung iyong itinatayo. Huwag mong iiwan ang iyong itinatayo sapagkat sa pagkabalam at pagkaantala, merong linilikha ang Diyos. At yun ay ang pagkamatiisin. At pag ikaw at ako'y matiisin na, ikaw at ako'y magiging sakdal. Ang isa sa sangkap ng kabanalan ay pagkamatiisin. Hello? Kaya nga po ating kilalaning mabuti ang ating pananampalataya. Kaya nga sa Ephesians 1, so yung first love, ano po? And then yung mga first, tingnan mo yung mga first na iniutos ng Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saan po merong pagdaragdag? Kapag iyo pong pinagsumakitang una't higit sa lahat ang paghahari ng Diyos at ng Kanyang katwiran. Ano po ba yung paghahari ng Diyos? Na ikaw po'y napapakupkup at ang iyong pag-asa lamang ay ang Diyos. Yun po ang paghahari. At ano ang katwiran? Ginagawa mo ang iyong narinig o nabasa sa salita ng Diyos. So read the Word and then pray the Word. So when you read the Word and you pray the Word, there will be miracle. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos at idinalangin mo ang binasa mong salita ng Diyos, magkakaroon ka ng himala sa iyong buhay. Subukan mo po. Kumuha ka ng talata at doon ka kumuha ng panalangin. Laging tandaan mo kapag may tao na ikaw ay iniinis, huwag mo silang papatulan. Dahil pag pinatulan mo yung nang-iinis sa'yo, mas mababa ang ugali mo kaysa kanya. Kaya manahimik ka na lang sapagkat ang paghihiganti ay pag-aari ng Diyos. Vengeance belongeth to God. Amen? Manahimik ka lang. Bayaan mo silang magsawa sa iinis sa'yo. Huwag kang maiinis. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang maiinis kapag ikay iniinis. Hello? So, para matutunan mo ang ganitong uri ng pamumuhay, go back to your first love. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And then sa Psalms 27:4, ito ay isa sa paborito kong talata. One thing have I desired of the Lord. So, one thing, singular, isang bagay lang ang hinahangad ko mula sa Panginoon. So, pansinin po natin, it is not need but desire. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, yung beholding the beauty of the Lord is worship, is adoration, reverence. So, pag ang iyong hinahanap ay ang kagandahan ng mukha ng Diyos, pag namalas mo ang kagandahan ng Diyos at kung paano ito ang banal na Espiritu magtuturo sa bawat isa sa atin, din tayo magtatanong, Panginoon, ang ganda-ganda mo, Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon, paano ko ba gagawin ito? Panginoon, ano po ba ang... Dahil tandaan po natin, the Lord is our helper and we are His helper. Ang Diyos ang ating katulong at tayo rin ay Kanyang katulong. So, saan tayo katulong ng Diyos at saan natin katulong ang Diyos? Sa mga imposible, katulong natin ng Diyos. At sa mga ginagawa ng Diyos na imposible, katulong din tayo ng Diyos. Naunawa niyo po? Sa imposible, ang Diyos lamang makagagawa, kaya katulong tayo ng Diyos at ang gawain lamang natin ay sumamba. Kayang-kaya mo po yan, Panginoon. Hindi mo siya sinusulsulan, sinasamba mo siya. There is nothing too difficult for thee, Lord. Kayang-kaya mo akong iangat, Panginoon. Kayang-kaya mo akong pagalingin, Panginoon. Kayang-kaya mo. Yan po'y pagsamba.
Amen. Kaya nga kung atin pong unawain, dahil nga ang suliranin ng mga Kristiyano sa Efeso ay ang unang pag-ibig, nakaligtaan nila sapagkat nahadlangan sila ng kanilang pangangailangan. Sapagkat ibig nila na perpekto yung simbahan. Kaya sila ay naging metikuloso, naging silang legalistic, naging silang kritiko. Kaya naman naabot nila ang isang mahusay na simbahan, pero wala ang pag-ibig ng Diyos. Ang mahalaga ay pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, kailangan nila ng karunungan. They need wisdom. Kaya sa chapter 1, verse 14, para maunawa natin yung 3:20. Sa Ephesians 1, verse 14. At ang sabi ni Pablo, ano po ang sabi dito? Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. So, yun pong banal na Espiritu ay hinangad ni Pablo sapagkat yung banal na Espiritu ang magbibigay sa kanya ng katiyakan ng kanyang katubusan. At kapag naunawaan natin na tayo ay binili, the purchased possession unto the praise of His glory. So tayo po'y binili, tayo po'y tinubos para sa papuri sa kanyang karangalan. The praise of His glory. So ano po ang karangalan ng Diyos? What is the glory of God? To do miracles. What is the glory of God? To save. What is the glory of God? To help. So yun po ang karangalan ng Diyos. Tumulong, maghimala, magligtas, magpagaling ng may sakit. Yun po ang karangalan ng Diyos. Kaya kailangan na tayo ay nagpapatuloy doon sa pagpaparangal sa Diyos. Kaya kung ikay may sakit, sa Diyos ka, luluhod sa kanyang harapan at sasabihin mo, Panginoon, ano po ba ang nagawa kong pagsuway sa iyo? Dahil may mga pagkakataong hindi natin alam na sinusuway pala natin ng Diyos kahit maganda yung ating ginagawa. So we need revelation. O di kaya, ano po ba ang aralin na gusto mong ituro sa akin dito sa aking kaharap na problema? Lagi pong may magandang ginagawa ang Diyos. Kaya nga sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid nung mamatay na ang kanilang tatay, natakot yung kanyang mga kapatid, baka sila ay bimbangin ni Jose. Ang sabi niya, huwag kayong matakot. Dahil hindi kayo nagkasala sa akin. Kayo gamit lang ng Diyos. The evil that you meant, God turned it for my good, for the salvation of the families of the earth. Laging tandaan mo, kapag ikay maalam sa Diyos, ang laging makikita mo ay malalaking gagawing pagpapala ng Diyos sa maraming tao. Kaya ikaw at ako ay dinadaan sa iba't ibang pagsubok at krisis para magligtas ang Diyos sa pamamagitan ng krisis na iyong dinaraanan. Pag natutunan mo, ikaw ay magiging matagumpay at ikaw ay magiging pinagpala at magugulat ka na lamang sapagkat hindi mo inisip. Pero naroon ka na sa hindi mo inisip. Amen po ba? Kaya nga sa 3:14, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. So siya dumalangin. At ganun din sa Ephesians 1, siya rin ay dumalangin sa verse 16. Ephesians 1:16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Enlightened to be enabled. Niliwanagan para bigyan ng kakayahan. Yun pong enabled ay pagbibigay ng abilidad. Amen po ba? So ikaw ay may abilidad. Ikaw ay may kakayahan. Amen? Kaya yung iyong kinakaharap na mga pagsubok, dahil alam ng Diyos na may abilidad ka, sinidlan ka ng ability, amen, to break through your crisis. Ability to solve your problems. Ability para maiangat ka ng Diyos.
Amen po ba? Kaya pag nagliwanag ka, magugulat ka, i-enjoy mo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, the more I will declare my affliction, I will glory. Ikararangal ko ang aking mga kahinaan sapagkat ikaw at ako'y nilikha ng Diyos na mas mababa kaysa anghel. Pero nilakipan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para tayo'y makakilos at makagawa na katulad ng Diyos. Hindi tayo Diyos, pero ibinigay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang nagbigay ang kanyang anak. Kaya ikaw ay may kapangyarihan. Kaya yan ang dinaraanan mo, pagsubok at krisis, para ilantad ng Diyos yung katalinuhang nasa iyo. Hindi ka mamamatay nang wala sa oras. Amen po ba? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Saan gagamitin yung spirit of wisdom and revelation para makilala natin si Yesu Kristo? Amen. Sabi niya, hindi ako tumitigil, hindi kami tumitigil, idinadalangin ko kayo na kayo'y magkaroon ng espiritu ng karunungan at kapahayagan para makilala ninyo sa Yesu Kristo. O, purihin ng Panginoon. At sa 3:14 na binasa natin kanina, dumalangin uli siya for this cause. I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, verse 15, of whom the whole family in heaven and earth is named. So, pansinin po natin siya dumadalangin para si Yesu Kristo ay tumira sa espiritu o puso ng mga Kristiyano at ang banal na espiritu sa kaluluwa ng mga Kristiyano. So, yun yung kanyang panalangin dito, the spirit of wisdom and revelation. Kaya kung papansinin po natin, if you have the Spirit of God, then you will have the Spirit of wisdom and revelation. At ano po yung wisdom and revelation? That you shall know the Lord and you shall know the fear of the Lord. Ngayon po ay nakikita ninyo ang update or progress ng ating pong Prayer Mountain Building Project sa Tayabas, Quezon. Napakalaki pa po ng ating pong kailangang halaga para matapos o makumpleto ang proyektong ito. At ang ating paniniwala sa Diyos ay walang imposible. Kaya kailangan po namin ng inyong panalangin at dagliang pagsuporta sa proyektong ito. Ano man ang halaga, magkano man ito, ang mahalaga tayo nagkakaisa na ito ay gawain ng Diyos at layunin ng Panginoon na maitaguyod ang 2,000 mananalangin na dadako sa lugar na ito at lahat ng inyong mga prayer requests at kahilingan ay tutugunin at sasagutin ng ating Panginoon. Kaya halika na, makipag-participate, makipag-coordinate. Nakikita niyo po ang mga detalye kung paano ninyo maipapadala ang inyong mga kaloob. Sa ngayon, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa hamong ito. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero na nakikita nyo sa ating mga screen. At maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang
susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kaya hindi ka matatakot sa mga pagsubok. Hindi ka matatakot sa mga kakapusan. You know why? Sapagkat alam mong may ginagawa sa iyo ang Diyos na hindi mo alam. Marami po tayong hindi alam. Pero ang Diyos po alam ang lahat. Kaya lalapit tayo doon sa may alam para malaman natin ang hindi natin alam at matalino ka pag nalaman mo ang hindi mo alam at ikay dadalangin sa Diyos na may alam at matututunan mo kung nasaan yung iyong hanap buhay. Matututunan mo kung sino yung inihanda ng Diyos na iyong mapapangasawa. Matututunan mo kung anong ministeryo ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Hindi ka mapapahamak, hindi ka mawawalay sa Diyos sapagkat laging tandaan natin ang banal na Espiritu dadalhin ka lagi na nakadikit sa Panginoon. O, purihin ng Panginoon. Laging tandaan mo ang iyong gantimpala at pagpapala at kasaganaan ay magbubuhat ay sa Ama. Hindi po sa hanap buhay. Bagamat maganda pong maghanap buhay. At pag ikay naglingkod, ay hindi sa taong pinaglilingkuran mo, kundi sa Diyos. Ang Diyos na nakikita ang iyong puso, isang araw, magbabaliktad. Yung boss mo ang iyong empleyado at ikaw naman ang boss niya. Amen? Hindi ko po sinabing taga-Bosnia ka, kundi boss niya. Amen. So, kailangan maliwanag po tayo dito. Amen. Hindi mo hinahangad yun at huwag kang maghahangad na ikaw ay ma-promote. Ang iyong hangarin, ang Diyos ay maluwalhati mo, ang Diyos ay maparangalan mo, at isang araw magugulat ka, iiyak ka sa sobrang panggigilalas. Hindi mo naman hinangad na ma-promote, hindi mo naman hinangad na maging mayaman, pero ang Diyos na nakakakita ng iyong puso na pinaglilingkuran mo siya, isang araw magkakaroon ng baliktaran ng buhay. Yung mga taong mayaman nung panahong nagdaan, ikaw naman ang iangat ng Diyos at sasabihin ng Diyos, tigil ka na dahil ang kayaman ang galing sa akin, hindi mo ginamit para sa pagliligtas ng kaluluwa. Ang kayaman ng iyong nakamit ay hindi mo ginamit sa Ebanghelyo. Sila naman ang aking pagpapalain ng kayamanan dahil sila ay pag aking pinayaman, bahagi ng yaman nila, ginagamit nila sa Ebanghelyo. Hello? Your lamented loss will be turned into abundance and prosperity. Ano po yung lamented loss? Yung mga iniiyak mong nawala sa iyo, yung mga iniiyak mong nalugi ka, laging tandaan mo, may pagpapalang darating sa iyo. Kaya wag mo nang iyakan yung mga nawala sa iyo dahil may bagong kapalit yun, mas maganda kaysa nawala. Kaya nawala, hindi na para sa iyo. Yun ay sa nakaraang panahon. Ang bagong gagawin ng Diyos ay bago. Kaya nga kung titingnan po natin, now unto Him glory. Para sa Kanya ang luwalhati. Para sa Kanya ang karangalan. At paano maluluwalhati natin ng Diyos? Kaya pinasimulan ko kayo sa panalangin. Di po ba, sabi ko sa inyo, manalangin kayo. At kayo na may masunurin. At kayo na nalangin. At ang inyong panalangin ay may katugunan na. Dahil sa sandaling tayo nanalangin, nandun na ang tugon sa ating panalangin. Ngayon yung performance o yung pag-deliver, katulad nung sa embassy, nung sabihin sa aming mag-ama ng consul, welcome to America. Pero wala yung visa. Pero naniwala kami na welcome nga kami sa America. Then after several days, dumating yung passport na may visa. Kailan nangyari yung katugunan sa visa? Nung sabihin ng consul, welcome to America. Hawak ko ba yung passport? Hindi. Pero nananalig ako na may kapangyarihan yung bibig ng consul.
Amen? Kaya pag sinabi ng Biblia, ika'y pinagaling sa mga latay ni Jesucristo, nangyari na yun. Amen? The performance, the delivery. Basta, nasa iyo na yan. Nakukuha nyo? Kaya nga ang sabi rito, sa verse 20, now unto Him who is able to do. Wow! Sa Kanya na may kakayahang gumawa. Who is able to do. Ano ang gagawin ng Diyos? All that we ask or think. Lahat ng hihingin natin, lahat ng iniisip natin, kaya mag-iingat ka sa iniisip mo. Huwag kang mag-iisip ng impyerno. Hello? Huwag kang mag-iisip ng kalugihan. Aalisin mo sa isipan mo yung baka ikay mamatay. Alisin mo yun. Nakukuha niyo po? Laging tandaan mo, yung lahat ng naririnig natin ay naiimbak sa ating subconscious. At ang subconscious natin, ang tanggap lang ng tanggap para itong espongha. Absorb lamang ito ng absorb dahil ang subconscious mind walang karapatang magreklamo o hindi tanggapin. Basta tanggap lang ng tanggap ang subconscious. Kaya kailangan na yung subconscious mo ay paalisin mo yung mga negatibong isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naalaala ko ang pagkuha ng deep well. Nanonood ako sa tuwing magpapalinis ako ng deep well o magkakabit, ililipat ang deep well at yung tubig na malinis, ibobomba doon sa ilalim. May bukal ang ilalim ng lupa. At sa unang labas, puro itim. Tapos, sa kabobomba ng malinis na tubig, yung itim na tubig ay nagiging kulay brown. At sa kabobomba pa rin, yung brown ay nagiging ngayong mapusyaw ang kulay ng tubig hanggang sa kabobomba, ang lalabas na ay malinis na tubig. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, laging tandaan mo, ang ating pong puso ay puno ng mga negatibo. Ang ating isipan ay puno ng mga napanood nating movie, telebisyon, mga horror, mga terror, mga balitang ating narinig na baka rin mangyari sa iyo, kaya nagpapagawa tayo ng magagandang rehas. Bakit? Sapagkat baka kapasok ang magnanakaw. So yung mga negatibong salitang yon, bagamat ito ay kailangang paghandaan, ngunit kayo ba'y naniniwala that God has a preserving power, that God has a protective covering to all of us? Kaya nga, para mawala yung mga takot na yun na nasa ating isipan na nabuo ng maraming taon dahil sa mga panonood natin, kaya ang mga tao ang gusto ay si Iron Man. Ang gusto ng tao ay itong mga superhero na nilikha ng tao sa kanyang isipan. Ayaw nila kay Jesus. Pero tayo, gusto natin si Jesus sapagkat si Jesus ay mas magaling kay Superman. Si Jesus ay mas magaling kaysa mga Avenger. Hello? Kaya nga, unawain nating mabuti. Jesus is a reality. Jesus is alive. Amen. Jesus is all power, all present, all knowing. Kaya palitan mo ang mga negatibo. At si Jesucristo ang maghari sa ating puso at isipan. Amen? Desisyon mo po yan. May kakayahan kang magpasya. So, ang pagtugon po ng Diyos sa panalangin ay higit kaysa doon sa ating hiningi. Higit doon sa ating isipan. And when He answer prayer, it is always exceeding abundant and above all that we ask or think. Dahil tayo po ay maliit ang isipan. Ang nasa isipan natin, maliit lang na bahay. Ang nasa isipan ng Diyos ay malaking bahay. Pero dahil po tayo ay mahiyain, kaya humihingi tayo sa Diyos na may likha at may lalang at may ari ng langit at lupa. Yun po'y insulto sa Diyos kapag humingi ka ng hindi mo narinig muna sa Diyos. Makinig ka muna sa Diyos bago ka humingi. Hello? So paano yun?
Doon po papasok ang iyong pakikipag-ibigan sa Diyos. Dahil ikagugulat mo, dahil ang hingi mo'y simple pero malaki ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Marami po akong karanasan sa paghingi. Pero laging hindi ko kayang isipin kung bakit yung hindi ko hinihingi ang ibinibigay sa akin ng Diyos. Kaya nga, believe that God is able. Kaya kanyang bigyan ng hanap buhay. Pero tiyakin mo muna na yung hanap buhay na iyong kukunin ay yung hindi masisira ang iyong pakikipag-ibigan sa Diyos. Hindi hahatakin ang iyong maghapon ay sa hanap buhay. Sa halip, laging pangunahin sa iyo ang Diyos. Kaya pag ang Diyos ay i-compromise, huwag mong tanggapin yung hanap buhay. Kailangang maalam ka sa Diyos sapagkat ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating sweldo. Ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng ating pagpapala at lahat ng ating himala. Amen po ba? Because He is able. Now unto Him that is able, hallelujah, unto Him that is able to do. Sino raw ang gagawa? Sino raw ang gagawa ng katugunan sa ating panalangin? Sino raw ang gagawa ng ating kagalingan? Sino raw ang gagawa ng ating pagunlad? Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So what is the power that is working in you? The power to believe. And what is the power? The Holy Spirit is the one who produces fruit. The Holy Spirit is the one who produces character. The Holy Spirit is the one who brought us love. So that power is working so that we shall be in love with Jesus. Yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ay tumatrabaho sa iyo at sa akin para tayo ay maging in love sa Panginoon. Para tayo ay laging sumasamba sa Panginoon. At magugulat ka na lamang. Ang mga anak mo ay pinagpapala ng Diyos. Sapagkat ang pagpapala natin ay hindi para sa atin lamang, para sa susunod na lahi. Kaya pansinin po natin, God desire glory. And where shall God receive glory? In the church. Praise God. Sa verse 21, unto Him be glory in the church. So saan siya makakakuha ng luwalhati? In the church. Throughout all ages, world without end. Amen. So, pansinin po natin. Daigdig na walang katapusan. So, hindi po magtatapos ang daigdig. Hindi po magtatapos ang lupa. Lilinisan lang. Pero the same earth, but different plants. Amen? Kaya nga ating unawain. Unto Him be glory in the church. Kaya dito po, this is church. Because you and I, every one of us, we are all temple of the Holy Spirit. So, saan mapaparangalan ng Diyos? In the church. At sino magpaparangal? Christ Jesus. Throughout all ages. So, sa aking buhay, maluluwalhati ang Diyos pag ako'y dumadalo sa simbahan. At sa buhay ng mga anak ko, maluluwalhati ang Diyos sapagkat nakita nila kung paano na kapag pinarangalan ng Diyos ng kanilang tatay. Kaya nga ang sabi ng Diyos kay David, I have a covenant with you, David. And my mercy will continue on forever. If you have children that is not faithful to me because of this covenant, I will not separate them from me. I will punish them. But I will never forget my covenant with you, David, because you walk faithfully. Kaya pag ako ay lumakad ng tapat, ang asawa kong si Alita ay paunla rin ng Diyos, at ang aking mga anak ay paunla rin ng Diyos, at maaalala nila ng Diyos ang aking mga apo. Hello? Kaya ang iyong pagtatapat ngayon, aabot sa salit-saling lahi. Walang katapusan. Dahil ang lahing aabutin ko'y 4 na saling lahi. Ang anak namin, ang anak nila, at ang anak ng kanilang mga anak. At bawat isa sa kanila, yung anak namin, ang aabutin nila ay 4 na saling lahi.
Yung anak nila, 4 na saling lahi. Yung apo namin, 4 na saling lahi. Yung apo nila, 4 na saling lahi. Kaya ito'y tuloy-tuloy na pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya ito'y walang katapusan. Amen? Jesus, the same yesterday, today, and forever. Kaya hindi ka makakalimutan ng Diyos. Kaya nga, ang aking challenge sa inyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa iyo. Hello? So that you can ask. Magsimula ka sa kaya mong hingin. At bibigyan ka ng Diyos ng higit. Dahil pag natumugon ng Diyos, exceeding. Nung humingi ako ng 30,000 worth ng kotse, ang binigay niya sa akin, 115,000 na worth ng kotse. Gumawa ako ng paraan. At ang sabi ng aking mga elders noong 1993, Pastor, walang problema. Mag-aambag-ambag kami para yung allowance mo ay ibibigay namin ng buo. At nilikom nila ang 30,000. Pero hindi pala yun gustong paraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng tao, hindi pamamaraan ng Diyos. Sa mahiwagang paraan, nagkaroon ako ng 115,000 nung dumating yung coaching bibilhin. At yung coaching yun hanggang ngayon ay coaching pa rin. Bakit? Wala na sa akin pero pinakikinabangan pa hanggang ngayon. Bakit? Because I ask a small prayer request, pero kinatagpo ng Diyos ng mas malaking katugunan. Amen? Yun po yung exceedingly abundantly above all. Kaya humingi ka lang. At magugulat ka na lamang dahil ang tatanggapin mo hindi yung iyong hiningi. Sapagkat alam ng Diyos ang para sa iyo. Kaya ano ang ating gagawin? Go back to your first love. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Behold the beauty of the Lord. So ang paghamon po ng Biblia, worship Him. Amen? Worship Him. Worship Him. And when you worship Him, then He will give you the spirit of wisdom and revelation. And then, laging tandaan po natin, you cannot manage your children. Inventory can be managed. System can be managed, but you cannot, and don't ever try to manage people. People is to be led, not to be managed. Amen po ba? Ang tao po ay pinangungunahan. At pag nakita nila na ang buhay mo ay matagumpay, marami po ang susunod sa iyo. Amen? At magugulat ka na lamang dahil buong sambahayan mo ay sumusunod sa iyo. Kaya't ang buong sambahayan mo hanggang sa apo mo ay umaawit sa Diyos. So ang hamon, magpakaalam ka sa iyong relasyon sa Diyos. At paniwalaan mo na dinirinig tayo lagi ng Diyos. Bow down your head and let us pray. Panginoon, hayaan mo nga pong ang iyong salita ay nagliwanag sa bawat isa. At hayaan mo nga po ang bawat isa ay magtalaga ng buhay ng pagsamba. Na ikaw ay aming sambahin, na ikaw ay gawin naming pinakatampok sa aming buong buhay. At ikaw lamang ang laging una sa amin. Sa iyo po ang parangal, sa iyo po ang kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. At ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ng inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo.
At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. May mga na-miss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.greggorante.com. Doon sa ating website, i-click lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan, English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pag-unlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hangad mo ba na magkaroon ng 24 hours, 7 days a week na Christian television program? Ito na ang iyong pagkakataon. Sa iyong kaloob na 7,000 pesos, kayo ay aming kakabitan ng satellite dish at box receiver na magdadala at maihahatid sa inyo ang walang humpay at walang tigil na mga Kristiyanong programa na makakapagpala sa inyong mga buhay. At para po sa mga detalye, tumawag o mag-text lamang sa mga numero
na nakikita nyo sa ating mga screen at maranasan ninyo ang tuloy-tuloy na biyaya ng ating Panginoon. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.